Inutusan ng hari ang higante na ipagtanggol ang kaharian laban sa mga kaaway kaya wala nang choice si Leo kundi ang harapin ang laban. Sinubad niya ang kanyang damit, tinapon ito sa tabi at dahan-dahang lumusong sa malamig na tubig at sa kabila ng kanyang laki mabuti pa rin ang kanyang puso. Ayaw niyang manakit o pumatay ng sinuman kaya naisip niya magkukunwari na lang siya at mag-aasal na parang baliw. Kaya naman sinabi niya sa mga kalaban na magkunwari kayong natatakot at sundin ninyo ang sasabihin ko. Ngunit ayaw makipag-coordinate ng mga ito sa kanya at gusto talaga ng labanan kaya bigla siya nagsimulang magsaboy ng tubig sa lahat ng direksyon. Sinabi niya, bakit kayo tumalikod? Ngunit nagutos ang leader ng fire pero laking gulat ng lahat na ang mga balay hindi man lang nakapikto sa higante. Sa galit ni Leo, ginamit niya ang buong lakas ng kanyang katawan at isa-isang binato pabalik ang mga bala sa mga kalabang ayaw makiisa sa plano niya. Kaya dahil dito, nagdadurog-durog ang mga barko ng kalaban, hinawakan ng higante ang mga lubid ng natitirang mga barko at walang kahirap-hirap na kinaladkad ang mga ito papalubog sa dagat. Kaya sa isang iglap, tuluyang natalo niya ang lahat ng kaaway kaya dahil sa kanyang matapang na pagtatanggol sa city, pinarangalan siya ng hari at binigyan ng isang marangal na villa at may sariling foosball table kung saan ang mga totoong tao na maliliit ang nagsisilbing karakter. Araw-araw, minamasahe ng alagad ng hari ang kanyang likod habang isang hardinero naman ang nagugupit ng kanyang buhok. Ngunit hindi lahat ay masaya sa kanyang tagumpay dahil hindi ito nagustuhan ng general kaya lihim itong gumawa ng isang napakalaking robot at hinamon ng higante ng isang laban. Ngunit sa pagkakataong ito, panalo ang general at natalo si Leo kaya pinadala siya sa lupain na mas malalaking higante na isang mundong kabaligtaran ng kanyang nakasanayan at doon siya naman ang naging maliit.